Ang ika-4 na pong kabanata, ang tagumpay ng bayan. Noong araw din na iyon, bumalik si Isagani sa kaniyang tiyuhin na si Padre Florentino. Kakabalik lamang ni Padre Florentino galing sa baybayin ng dagat para itapon ang mga kayamanang naiwan ni Simon. Laking gulat ni Padre Florentino nang madatnan niya sa labas ng kumbento si Isagani. Saka ito tinanong kung bakit ito nagbalik. Ang sabi naman ng binata na si Isagani, Bumalik po ako dito para hanapin ang aking mga kaibigan at pati na din si Basilio at ipagpapatuloy po namin ang aming mga pangarap para sa ating bayan. Noong oras din na iyon, hindi alam ni Padre Florentino ang kanyang gagawin. Balisang-balisa siya at hindi maisip kung papatuluyan nga ba si Isagani sa loob ng kumbento dahil nasa loob pa ang labi ni Simon. Napansin naman ni Isagani ang pagkabalisa ng kanyang tiyo at ito'y kanyang tinanong. Ayos lamang ho ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Ayos lang ako, Idjo. Huwag mo akong hintindihin. Pasok na tayo. Ngunit, huwag kang mabibigla sa iyong makikita sa loob. Ani Padre Florentino, nagtataka man si Isagani sa tugon ni Padre Florentino, tumuloy pa rin siya sa loob ng kumbento. Pagkapasok nila sa loob, laking pagtataka ni Isagani nang makakita siya ng isang katawan ng lalaki na sugatan at tila parang wala ng buhay. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtitigrito, nakilala niya ang katawang nakahimlay sa harapan niya. Ito ay walang iba kundi ang isang mga alahas na si Simon na wala ng buhay. Pagkatapos niyang pinagmasdan ang nakahimlay na si Simon, bigla siyang napatanong sa kanyang tiyo. Ano po ang nangyari kay Ginoong Simon? Ang tanong ni Isagani, agad naman ipinaliwanag ni Padre Florentino ang kaunting detalye kay Isagani. Dumating dito si Ginoong Simon. Puno ng pasa sa katawan at daladala niya ang kanyang maleta. Malugod ko siyang tinanggap at pinatuloy dito sa aking tahanan. Akin ding pinagtataka kung bakit ganyan ang kanyang sinapit. Iyon ang sinabi ng praile sapagkat hindi niya maaaring sabihin ang tunay na dahilan na kanyang nalaman noong nangumpisa si Simon sa kanya. Ani pa niya Padre Florentino. Hindi ko rin mawari kung ano ang mga dahilan ng mga pasa at sugat na iyan. Para sa aking tingin, ginantihan si Simon ng mga inapi at kalaban sapagkat ang general ay umalis na. Kawawang Ginoong Simon. Pagkatapos ng pag-uusap ni Padre Florentino at Isagani, agad tumungo si Isagani sa bayan ng Tiyaning, kahit gabi na upang hanapin si Basilio, at para ipaalam rito ang nangyari kay Simon. Agad naman natagpuan ni Isagani si Basilio, at sinabihan na ni Isagani si Basilio kung anong nangyari kay Simon. Basilio, nabalitaan mo na ba ang nangyari kay Ginoong Simon? Kay Ginoong Simon? Ano nangyari kay Ginoong Simon? Mabuti pa at sumama ka na lang sa akin at ikaw mismo ang makakakita sa kanyang kalagayan. Tugon ni Isagani. Agad tumungo ang magkaibigan sa kumbento ni Padre Florentino at doon nadatnan ni Basilio ang walang buhay na labi ni Simon. Noong mga oras na iyon, lungkot at galit ang naramdaman ni Basilio. Lungkot dahil sa pagkawala ng isang importanteng tao sa buhay niya at galit para sa mga taong gumawa nito kay Simon at iba pa niyang mga mahal sa buhay na minalitrato ng pamahalaan. Walang ibang gustong gawin si Basilio ng oras na iyon kundi mag-aklas at lumaban para sa mga biktima ng pamahalaang Kastila. Mana! Sobra na! Kailangan na nating kumilos. Marami ng mga Pilipino ang mga nasawi dahil sa kagagawan ng mga diablong Espanyol. Ang nasabi ni Basilio sa sobrang galit. Ano ang gagawin natin? Lalaban tayo hanggat di natin sila napapaalis sa sarili nating bansa. Noong gabi ding iyon, bago magpahinga si Isagani at Basilio, kinausap sila ni Padre Florentino at isa sa mga napag-usapan nila ay ang kanilang plano at ang mga naiwang kayamanan ni Simon. Sinabi rin ni Padre Florentino kung saan niya itinapon ang mga kayamanan na naiwan. Kinabukasan, agad tumungo ang magkaibigan sa may karagatan para hanapin ang mga kayamanan. Sa awa ng Panginoon, agad nila itong nakita dahil hindi ganoon kataas ang alon ng umagang iyon. Bukas magaganap ang planong pagsalakay ni Isagani at Basilio sa pamahalaan. Sa ngayon, inipon muna nila ang mga taong bayan, mga kabataan at ang mga naiwang tauhan ni Cabezang Pales. Hapon na araw na iyon, bago ang nakatakdang pagsalakay na gagawin, walang ibang ginawa ang grupo ni Isagani at Basilio kung hindi mangalap ng mga armas, sandata at pagkain gamit ang naiwang kayamanan ni Simon.
Pagsapit ng gabi, naghanda na ang lahat para sa pagsalakay ng sambayanang Pilipino laban sa mga Kastila. Umiwalay si Basilio sa kanyang grupo at pumunta sa tahimik na lugar at nag-isip-isip siya rito. Nalala niya ang kanyang ina, kapatid, si Huli, si Simon o si Ibarra, ang iba pa niyang mahal sa buhay. Nilapitan siya ni Isagani upang patatagin ang loob nito at para na din sunduin siya dahil nalalapit na ang oras ng pagsalakay. Sa kabilang ibayo, si Padre Florentino at ang iba pang kababayan sa bayan ay walang ginawa kung hindi ang madasal ng mataimtim para sa magiging maayos na pagsasalakay at para na rin makalaya ang bansa sa kamay ng mga mananakop. Pagsapit ng kailaliman ng gabi, tahimik na ang bayan at sa isang iglap, may malakas na pagsabog na naganap. Hudyat na umpisa na ng pagsalakay na gagawin ng bayan. Nagkaisa ang lahat ng mga Pilipino para sa kalayaan ng inang bayan. Naging matagumpay ang pagsalakay na ginawa nila Basilio, na naig na naman ang kabutihan laban sa kasamaan. Nabigyan nila ng katarungan lahat ng mga inapi, inalila at minaltrato ng pamahalaang Kastila. Napatalsik nila ang mga namumunong Kastila rito sa ating bayan, at ito'y kanilang mga ikinulong at ginawang mga bihag. May mga balita na nalaman si Padre Salvi tungkol sa gagawing pagsalakay, kaya agad itong umalis sa bayan at magtago. Ito ay dala ng kanyang takot. Samantala, iniba ni Basilio at Isagani ang kanilang planong paaralan. Ginawa nila itong akademya ng wikang Pilipino at mas pinaganda at inayos nila ang sistema ng edukasyon sa ating bayan dahil naniniwala sila na ang mga kabataan ang susi sa paglaya at pag-usbong ng ating bayan. Naging maayos na ang lahat at nakapagtapos na din sila sa pag-aaral at isa na ang ganap na doktor si Basilio. Kami, ang mga kabataan, ang kikilos para sa kalayaan ng inang bayan. Kami, ang mga kabataan na susi sa pag-unlad at pag-asa ng bayan. Para sa inang bayan, para sa kalayaan.